Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mong gawin kapag ipinagpalit ka sa ibang babae. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag ipinagpalit ka sa ibang babae, huwag kang humabol, huwag kang tanga. Yan ang unang bagay ka-inspired na pwede mong gawin. Ang talaga namang ka-inspired, baratili ka kung saan ka, hindi yung habol ka ng habol dyan. Ipinagpalit ka nga sa iba eh. Kung talagang 100% pang pagmamahal niya sa'yo, sana hindi niya gagawin yan. At kung nire-respeto ka pa niya, hindi niya gagawin yan. Diba? Wala siyang galang sa'yo. Kung wala siyang galang sa'yo, bakit mo siya hahabulin? Ganun ba kababa ang tingin mo sa sarili mo para maghabol ka sa isang lalaking walang galang sa'yo? Walang respeto sa'yo? Kasi nga, wilalang hiya ka? Ipinagpalit ka sa iba kahit na binigay mo naman ang lahat at nagmahal ka ng tapat. Diba? Huwag kang humabol, huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang masyadong magpadala sa iyong emosyon. Oo, mahal mo siya. Oo, sobrang mahal mo siya. Oo, sobrang miss mo na siya. Oo, nanghihinayang ka. At talaga namang sobrang masasaktan ka at nalulungkot pa. Pero ka-inspired, tandaan mo kapag naghabol ka dyan, mas lalong bababa ang tingin sa'yo niyan. Mas lalo ka magmumukhang low value para sa kanya. Kapag nangyari yun, mas lalo niyang ipaglalaban yung bago niya. Mas lalo niyang ipagpipilitan yung isang babae pa. Ka-inspired, mahalin mo ang sarili mo. Piliin mo muna ngayon ang sarili mo. Piliin mo munang hayaan siya. Piliin mo munang mapag-isa. Piliin mo muna ka-inspired na magkaroon ng space ang isa't isa. Dumistansya ka muna. Ang talaga namang mga desisyon mo ngayon ay napakahalaga. Kung ano ang desisyon mo ngayon, yun ang magre-resulta sa bandang huli kung magkakaayos pa ba kayo o hindi na. At ang tips ko sa iyo, huwag kang maghabol sa kanya. Sapagkat kapag hindi ka naghabol, ka-inspired sa mga maganda mong magagawa upang siya ay mag-isip sa iyo. Diba? Napakahalaga ng lalaki, palagi ka parang iniisip kahit meron na siyang iba. Oo, ka-inspired. Napakahalaga na kahit ipinagpalit ka sa ibang babae, kahit pa may bago siya ngayon, kahit iba ang kasama niya ngayon, napakahalaga na ikaw pa rin ang tumatakbo sa utak niya. O kung hindi man palagi, at least palagi kanyang naaalala. Dahil ka-inspired, siya mismo magtataka. Bakit palagi ka pa rin nasa utak niya? Diba? Kaya huwag ka maghabol upang mangyari yon. Upang mangyari yon na palagi kang pumasok sa utak niya, na palagi kanyang maisip, huwag kang maghabol. Magtiis ka. Pigilan mo yung sarili mo, pigilan mo yung daliri mo kakamessage sa kanya, pigilan mo yung paa mo kakapunta sa kanya, pigilan mo yung sarili mo ka-inspired upang lalaki ay talaga namang magkaroon pa rin ng pagkakataong makita ang tunay mong halaga sa mga panahong hindi kayo magkasama. Huwag kang tanga upang ang lalaki magkaroon ng pagkakataong magbago pa at makapagmuni-muni ka-inspired. At isa rin yan sa mga paraan upang sa pagpapakita mo ng respeto sa sarili mo. Paano mo ipapakita ng nare-respeto mong sarili mo kung maghahabol ka sa lalaking pinagpalit ka naman sa iba? Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo, ka-inspired. Oo, nagmamahal ka. Pero tagi mong tatandaan ng pag-ibig ay talaga namang karapat dapat ding respetuhin. Diba? At sa isang labanan, hindi naman kailangan sugod ka ng sugod eh. Sa isang labanan, kailangan paminsan-minsan matuto kang magpahinga, matuto kang umatras. Hindi para sumuko, kundi para makapaghanda ka at para hindi ka lubusang matalo. Ganun yan, kaya yung iba sa inyo lubusang natatalo sa labanan eh. Sa laro ng buhay eh. Sa pag-iibigan eh. Sugod ka ng sugod kahit alam mong talunan ka na, alam mong talo ka na. 'Di ba? Parang sa isang 'di ba, gera. Oh. Alam niyo na nga talo na kayo, sugod pa rin kayo sugod. Paminsan-minsan kailangan umatras, magpahinga para magkaroon kayo ng panibagong lakas. 'Di ba? Ganun lang 'yan, sa pag-ibig, huwag kang habol lang habol, hayaan mo siya para magkaroon ka ng panibagong pag-asa at magkaroon ng pagkakataon na manalo ka pa. Ka-inspired sa mga tips sa inyo. Bagay na pwede mong gawin kapag ikaw ay pinagpalit sa ibang babae ng lalaking minamahal mo. Huwag mo siyang habulin, huwag kang tanga. Yan ang isa sa mga pinakamaganda mong magagawa. Huwag kang marupok, magtiis ka. Magsakripisyo, maghintay ka. At makikita mong totoo, darating ang pagkakataon, muli yang babalik sa'yo. Ka-inspired. Pangalawang bagay ka-inspired na pwede mong gawin kapag ipinagpalit ka ng lalaking mahal mo sa ibang babae. Huwag silang awayin at huwag magparinig sa social media. Yung pangalawa, ka-inspired. Yan ang problema sa karamihan eh. Yung ibang babae dyan, dahil sa personality mo na, palaban, at talaga namang masungit, at talaga namang iba sa inyo, skandalosa pa,
at talagang nagpapadala sa emosyon, yun nga, nangaaway, di ba? Inaaway, pati sa social media, nagpapatama. Nalalaman tuloy ng publiko yung nangyayari sa buhay nyo. Pinagchichismisan tuloy kayo. Minamarites ka tuloy. Habang nakatalikod ka, talagang hindi mo nalalaman. Di ba? Hindi lahat kailangan malaman ng mga tao sa paligid nyo, sa buhay nyo. Kaya inspired, matuto kayo maging privado. Di ba? Kaya madami nakikialam eh. Pati sa social media, papatama ka, nagpaparinig ka, pagpapiestahan kayo niyan. At mas lalong hindi ka babalikan yan. At mas lalong maraming maninira sa iyo niyan. At mas lalong maraming makikialam niyan. Baka mas yun pa maging dahilan para imbis na magkaayos kayo, hindi na lang. At huwag kang laging mga away sa kanya. Huwag mo silang awayin sapagkat ka-inspired para mong binaba ang level mo sa kanila. Diba high value ka? O diba high value ka? Yun ang sinasabi mo, yun ang tingin mo sa sarili mo. At may halaga ka? O bakit mo ibababa ang level mo sa kanila? Ka-inspired bakit? Mabababa ang level nila? Mababa ang level nila kasi nagpadala siya sa tukso. Ang mga low value na tao ay nagpapadala sa tukso. Sapagkat mahina ang kanilang emotional intelligence. Talaga namang ka-inspired. Huwag mo silang awayin upang sila ay makonsensya. Huwag mo silang awayin upang sila ay magsisi pa rin kahit papaano. Ka-inspired, hindi magsisisi yun, makakapalang mukha nun. Kahit papaano, may korupsyon sa puso't utak nila na hindi mo sila inaway. Problema, kapag inaway mo, mas lalo magiging palaban sa'yo. Mas lalo ka ngayong gigipitin. Baka mas lalong hindi ka balikan. Diba? Huwag mo silang awayin. At huwag kang magpatama o magparinig sa social media o kung saan man. Upang ang isang lalaki ay makonsensya at mapaisip bakit napakabait mo pa rin sa kanya. At hindi mo sila ginawa ng masama, sa halip sila pa ang gumawa ng masama sa iyo. At talaga namang lahat naman binigay mo sa kanya. Lahat yun mararanasan niya o makukumpara niya ka-inspired sa bago niya. At lahat yun ng ginawa mong effort at pagmamahal maiisip niya. Sa mga panahong imbis na awayin mo siya, ay nanahimik ka. Nag-no-contact ka, hindi ka naghabol. Talaga namang ka-inspired kahit iba ang kasama niya ngayon. Ikaw pa rin ang tatakbo sa isip niya. At malamang sa malamang manunumbalik ka sa puso niya, ka-inspired. Pangatlong bagay ka-inspired na pwede mong gawin kapag ikaw ay pinagpalit ng lalaking mahal mo sa ibang babae. Mag-focus sa mas mahalagang bagay. Yung pangatlo ka-inspired na pwede mong gawin kapag ikaw ay pinagpalit ng boyfriend mo o mister mo sa ibang babae. Ka-inspired, bakit ganyan? Alam nyo, kung sa kanya ka palagi magpo-focus, ganyan na nga ginawa niya sa'yo, ganyan na nga ang sitwasyon, sa kanila ka palagi magpo-focus, hindi mo magagawa yung mas mahalagang bagay, mas mapapabayaan mo pa ang sarili mo, may stress ka pa, diba? Nagpo-focus ka sa negative eh, mag-focus ka sa positive, sa abot ng iyong mga kaya. Oo, alam ko mahirap, pero pilitin mo, para din naman sa'yo yan, para din naman sa inyo yan. Lumaban ka, diba, high value ka, lumaban ka, mas mag-focus ka sa mga mas mahalagang bagay. Kaya inspired, ano ba yung mga sinasabi mong mas mahalagang bagay? O kung meron kayong anak, o meron kayong mga anak, mas mag-focus ka sa mga anak mo. Sa sarili mo, sa self-improvement, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa negosyo nyo, kung saan pa man ka-inspired na alam mo, sa kalusugan mo, sa kalusugan ng pamilya mo, diba? Sa kaperahan, sa peace of mind, at talaga namang sa kaligayahan, ka-inspired. Mahirap naman maging maligaya nasa ibang babae, nasa ibang kandungan yung lalaking mahal ko. Alam mo, siya nga nagpapakaligaya ngayon. Kasi ikaw nagpapakalugmok ka. Life is a matter of choice. Oo, malungkot, pero pilitin mo, sikapin mo, lumaban ka. Hindi yung wala kang ginagawa para lumaban. Masyado mong binibaby ang emosyon mo. Masyado mong binibaby ang kalungkutan mo. Masyado mong binibaby ang nangyayari sa'yo. Maging matapang ka sapagkat sa buhay na ito, nangyayari talaga ang mga pagsubok. Sa buhay na ito, lalo sa pag-ibig, dumarating ang mga problema. Ang mga pagsubok, ang mga suliranin. Pero lagi mong tatandaan na lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Lahat yan lilipas. Huwag kang masyadong magpadala sa iyong emosyon at sa iyong desisyon. Palagi kang lumapit sa Panginoon. At talaga namang magtiwala ka pa rin sa sarili mo. At mag-focus ka sa mas mahalagang bagay kapag ginawa mo yan. Makikita mo sa bandang huli ka-inspired na ikaw pa rin na magwawagi. At talaga mo sa puso't isip niya, manunumbalik ka. Sapagat bukod sa hindi ka naghabol, inayos mo ang buhay mo. At lagi siyang makukonsensya dahil sa ginawa niya sa iyo, ka-inspired. At ang pang-apat na pwede mong gawin ka-inspired kung ipinagpalit ka sa ibang babae na lalaking mahal mo is huwag ka nang manumbat. Piliin pa rin maging mabuti yung pang-apat ka-inspired. Alam nyo din lumalabas yung sumbatan eh. Kapag ka naglokohan na o may niloko na o pinagpag na sa iba o may, di ba? Pagka nasasaktan na yung mga damdamin, nagkakasumbatan. Isa yun sa mga lumalabas sa mga bibig, yung panunumbat. Diba? Ito nga, ganyan pag ginawa mo sa akin, tinulungan kita, pinagpaaral kita, ako dahilan bakit may trabaho ka ngayon, ako dahilan kung bakit nagmukha kang tao.
Ba't mukha ba siyang aso dati? Mukha ba siyang hayop dati? Kasi ganyan sinasabi ng iba eh, di ba? Ka-inspired. Alam mo, yung boyfriend ko, yung mister ko, nung araw, o dati, nung nagkakilala kami, kawawang-kawawa yan, nagmukha lang tao yan dahil sa akin. Ano ba yung tsura niya dati? Mukhang hayop. Di ba? Pero, huwag nang manumbat. Sabi ng iba ka-inspired, kundi dahil sa akin, walang pera yan. Yung bahay niya, yung motor niya, o yung mga sinusuot niya, o bumili niyan. Alam niyo, mas lalong hindi babalik yan. Mas lalong hindi kayo magkakais kung puro kayo sumbatan. So, sumbatan ka rin yan. Diba? Sumbatan ka rin yan. Sa mga ginawa niya sa'yo, kasi meron din niyang ginawa, kung meron man. Ngayon, mas lalong hindi maayos, diba? Huwag kayong masyadong maging emosyonal masyado. Diba? Sikapin nyo na umiwas na lang sa pagtatalo. Kasi mas mabuting umiwas na lang kaysa yung makapagsalita ka pa naman sakit na salita sa taong minsan mo namang minahal o sa taong mahal mo pa rin hanggang ngayon, na gusto mo pa rin magmahalan pa rin kayo hanggang sa wakas. Pero paano mangyayari yun kung mas lalo mo siyang sinasaktan din at nasasaktan ka din sa mga pambabalik ng panunumbat niya sa'yo? Huwag mo siyang sumbatan, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Sapagkat kapag yan ang desisyon mo, yan ang pinili mo, yan ang ginawa mo, ang isang lalaki ka-inspire may puso din naman at may isip din naman upang talaga namang makita niyan tunay mong halaga sapagkat ganyan ka. Since sa mga sikreto upang manumbalik ang halaga mo sa kanya, yan ang pwede mong gawin ka-inspire kapag ipinagpalit ka niya sa iba. Diba? Piliin mo pa rin maging mabuti at iwasang manumbat, iwasang mang-away, mag no contact rule, wag maghabol, mag-focus sa self-improvement at talaga namang mas piliing maging maligaya. Sampal yun sa kanya. Manunumbalik yan sa'yo, ka-inspire. Palimang bagay kasi na pwede mong gawin kapag ipinagpalit ka si pambabae ng lalaking mahal mo is lakasan ng loob at mag-self-improve. Yung palima, ka-inspire, na pwede mong gawin kapag ikaw ay nakaranas ng ganyan. Ipinagpalit ka ng boyfriend mo, ipinagpalit ka ng mister mo sa ibang babae. Meron siyang bago ngayon, meron siyang kabit. O talaga namang wala na kayo sapagkat nandun na siya sa iba. Diba? Lakasan mo loob mo. Kasi sa mga ganyang sitwasyon, kung manghihina ka o i-baby mo yung panghihina mo, o pipiliin mong sumuko, o pipiliin mong maging mahina, ikaw din naman ang kawawa. E paano pag may mga anak na kayo? Lumaban ka para sa mga anak mo. Lumaban ka para sa mga pangarap mo. Lumaban ka para sa inyong relasyon. Lumaban ka kung talagang mahal mo siya. Lumaban ka kung gusto mong bumalik siya. Lumaban ka ka-inspired para din sa sarili mo. Sapagkat ka-inspired, bago siya dumating sa buhay mo, nagiging masaya ka naman eh. Nung hindi pa kayo nagkakakilala, hindi ba't nagiging masaya ka naman? Lumaban ka ka-inspired at mag-self-improve. Diba napakahalaga ng self-improvement? Kapag hindi ka nag-self-improve, talaga naman kung paano kanya tingnan, bago kanya iwan, bago kanya ipagpalit sa iba, bago kanya tingnan kung gaano kababa yung value mo, eh walang mangyayari, mahirapan siyang bumalik sa'yo at ang interest at ang attraction, at ang value, kung wala kang gagawin sa sarili mo. Dapat may gawin ka upang may magbago, upang mabago ang resulta, upang manumbalik ang spark at ang pagtingin niya sa'yo. Kailangan meron siyang makitang bago sa'yo. Dapat mag-improve ka, mag-upgrade ka, dapat mas lalo kang gumanda, mas maging sexy ka, huwag ka kasing tamad, huwag ka kasing kuripot, talaga namang ka-inspired. Huwag kang puro dahilan, kumilos ka ngayon. Tumingin ka sa harap ng salamin at sabihin mong kaya mo to, at mas may i-improve ka pa, upang siya ay magsisi at manghinayang sa'yo. Talaga namang ka-inspired, makukonsensya yan, at makikita niyan tunay mong halaga kapag ikaw muna ay nakita mo tunay mong halaga sa sarili mo. Paalagaan mong sarili mo, sapagkat walang ibang higit na gagawa niyan kundi ikaw sa sarili mo. Kung gusto mong manumbalik ang lahat sa'yo, manumbalik mo ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kumilos ka na ngayon, lumakas-lakasan mo ang loob mo. Maging matapang at maging positibo ka upang manumbalik ang pagkakaayos nyo. At kung may mga anak kayo ay hindi masira ang pamilya nyo. Talaga naman magmumula ang lahat sa'yo. Mahalin mong sarili mo upang lalaki ay makita ang tunay mong halaga. Ka-inspire. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po subscribe mga ka-inspired, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto mong humingi ng payo or advice ko, magpa-coaching sa akin, message lang po ako sa akin Facebook. Ayun yung profile picture ko. Pag nahanap nyo yan, message lang po ako sa chat, sa messenger. Ako po mismo yung siyang magbabasa ng mensahe nyo. At re-replyan ko po kayo. Maraming salamat mga ka-inspired at mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!